So, ayan mga kaibigan, welcome na naman po dito sa ating YouTube channel. By the way, my name is Zorro, the Chismoso. Ayan, so welcome po lahat dito sa ating YouTube channel. So, ang mapag-uusapan na naman natin ngayon is update ito patungkol kay Yana. So, dahil bukas, May 8, 2025 is inimbitahan siya or iniimbitahan siya at binibigyan siya ng isa pang pagkakataon no, na magpakita at magpahayag ng kanyang sariling side, no? Kung bakit niya nagawa yung mga gano'ng bagay at makahingi na siya ng personal apology sa taong ginawa niya ng masama at minaliit niya at minura-mura pa. So ayun, yan ang aabangan natin bukas, 10:00 ng umaga, no? Ang call time nila sa LTO. Actually, mas maganda mas maaga na yung mga ibang nag-aabang, na mas maaga pa sa 10:00 dapat nasa LTO main branch tayo sa Quezon City para matunghayan natin no ang paghingi ng patawad ni Yana the Motovlog. So yun guys, before anything else, intro mo tayo. Let's go. Kahit na maraming kamalasan ang abuti kunin ang mobile phone, makinig ka lang ng music and shake it, shake it, shake, shake, shake it. Let's go! So ayun na nga mga kaibigan, so isang matinding pagsubok ito sa isang lady motovlogger no, na nagngangalang Yana na may kinasangkutang issue na mga nakaraang linggo na nabibilang din or nakahanay sa road rage na ang ginawa niya sa Zambales is minalit niya yung lokal ng Zambales so doon sa lugar na kung saan is meron silang event kasama yung mga ibang motovloggers so si Yana ay sinabihan niya ng mga masama at masasakit na salita si Kuya Jimmy na nakasabayan niya sa isang rough road doon sa Zambales. Alright? So ngayon, nung May 6, 2025, unang preliminary sana na hearing ni Yana doon sa LTO main branch sa may Quezon City. Pero nakakalungkot lang is hindi ito sumipot, hindi siya pumunta. Ang pumunta lang doon is yung attorney ni Yana. Pero nandoon po si Kuya Jimmy, yung pinagsalitaan niya ng masasakit at masasama at minura-mura pa niya. At binad finger pa niya nasa Zambales. So yun, ayon kay Kuya Jimmy is para sa kanya, kung makikita niyo rin sa video na yun, parang dismayado si Kuya Jimmy habang binabasa ng attorney ni Yana yung letter niya, yung apology letter niya para kay Kuya Jimmy. Pero may kita sa reaksyon ni Kuya Jimmy na parang disappointed siya. Ramdam na ramdam natin yan. Kasi nga syempre, alam din ni Kuya Jimmy kasi personal nga siyang binad finger, minura-mura, minaliit, sinabihan ng kung ano-ano. Tapos yung apology niya na hinihingi lang ni Kuya Jimmy na personal apology, is hindi niya nakita. Even gumawa siya ng video at pinost niya sa kanyang social media. So hindi pa rin talaga tumalab. Kasi nga totoo nga naman maraming netizen, maraming Pilipino ang nakapansin na hindi talaga or walang sinseridad ang kanyang paghingi ng paumanhin sa tao. Alright? So isa yon. Tapos sabi pa ni Kuya Jimmy, itutuloy daw niya yung kaso niya laban dito kay Yana. Kasi nung nagsalita daw yung kapatid niya na burahin na yung video doon sa kanyang social media para matigil na yung kahihiyan sa pamilya Pascua, is hindi niya pa rin ito binura. Nag-post pa siya ng iba-ibang post na kesyo na sa Hong Kong daw si Yana, pero hindi pala totoo kasi mga old pictures pala yon. So hindi niya pinapansin kasi nga ang side dito panigurado ni Yana is pinagkakakitaan niya yung video na yon. At kung mapapansin niyo, ilang million views yung na-gain ng video niya, So tinake advantage niya yon na hindi niya alam is pwede pa itong magdulot sa kanya sa pagkalugmok niya, pagkawala ng career niya. So ngayon, wala na yung video doon sa Facebook page ni Yana. Ang masaklap doon is hindi naman si Yana ang nagbura nito. So si Meta mismo ang kusang nagtanggal na lang nito.
So, ibig sabihin, lumalabas lang talaga dito na kahit anong gawin pa ni Yana is wala talagang, or kahit ano pang ipakita niya sa public, is halata talaga na walang sinseridad ang kanyang paghingi ng sorry dito kay Kuya Jimmy. Kaya ngayon, si Kuya Jimmy at ang kanyang buong pamilya ay itutuloy ang kaso. So ngayon, ano kaya ang mangyayari ngayon dito kay Yana? So mga kachismoso at kachismosa, mag-comment down below kayo dyan kung ano yung thoughts ninyo at yung nakikita ninyo to the near future kung anong mangyayari dito sa moto or sa lady vlogger na ito na si Yana. So goodbye na nga ba sa kanyang career and welcome to new career sa loob ng bilangguan? So yan, yan ang ating aabangan, So matinding to pala isipan para sa atin. Kung bakit nga ba hindi talaga nagkukusang loob ito si Yana. Ang masaklap pa nito, maraming madadawi dito for sure, sa kasong kinasasangkutan ni Yana. Bakit? Unang-una yung may-ari ng motor. Kasi nga ang LTO nire-required si Yana bukas, May 8 alas 10 ng umaga. Dapat mai-surrender na ni Yana yung motorcycle na ginamit niya doon sa Zambales, Dapat kasama rin dito kasi iimbestigahan yung motor, yung papel nito, yung rehistro, lahat, etc. And even pati yung sasakyan din yata ni Kuya Jimmy, i-investigate just to be fair, na sa pag-iimbestiga. Tapos pati syempre pinapabalik na rin yung lisensya ni Yana. Tandaan po natin sa mga may hawak na lisensya, even ako, humahawak tayo ng lisensya. Meron tayong lisensya ngayon at tandaan po natin na hindi po atin ito. So pribilehiyo lang po, privilege lang po na meron tayong pinangahawakan lisensya at may karapatan tayong magmaneho ng kahit anumang sasakyan. Pero hindi po sa atin ito. Okay, tandaan po natin, privilege lang po itong binigay sa atin ng LTO. Kaya anytime na babawiin nila ito is wala tayong magagawa. Sila yung may rights dyan. At ngayon po pala, ang lisensya na hawak ni Yana na hindi pa niya sinusurrender is naka-alarm na po. So hindi talaga pwedeng magmaneho si Yana ng kahit anumang sasakyan, pwede siguro kung e-bikes, yung mga e-bikes pwede pa kasi hindi pa naman nire-required as of now ng mag-handle ng lisensya, yung mga nagbabike or nag-e-bike o nagmamaneho ng mga electronic vehicle na yan or bicycle, e-bikes. Ayan, so yun guys mga kaibigan, so matindi na itong napagdadaanan ngayon ni Yana dahil sa kanyang ginawang kalokohan. So nawa maging aral ito sa ating lahat, na hindi porket nakakaangat ka na at nakikilala ka na at kumikita ka na sa pamamagitan ng social media, magmamataas ka na rin at magmamata ka na rin sa mga ibang kapwa mo tao. So nawa maging maging malaking aral sa atin na hindi sa lahat ng bagay ay pera ang mangingibabaw. Tulad ng nangyari po ngayon kay Yana, feeling niya rin yung kagandahan niya is masasapawan din yung ginawa niyang pangit sa ibang tao, pero hindi na po talaga ganoon ang mga tao ngayon. Alright, so napaka-importante pa rin talaga na meron tayong kagandahang loob sa ating pagkatao. Ano man yung status mo sa buhay mo, ano man yung itsura mo, tandaan po natin, mas mangingibabaw talaga ang lahat yan. Ang lahat ng bagay sa mundo is pwedeng mawala. Ang kagandahan ng panlabas na pisikal na anyo ay kumukupas. Pero ang kagandahang loob sa pagkatao mo or pagkatao natin ay hindi mabubura yan at mananakaw ng kahit sino man. So nawa maging aral ito, lalo na kay Yana. Dahil napakalaking pagsubok na ito para kay Yana, and for sure is nai-stress na rin siya ngayon. Nung una, syempre, ang nai-stress talaga is yung family Paskwa. Kasi nga, ako, personally, nung nakausap ko yung kuya ko all the way from California, nung una daw niya napanood yung video, is nakapanig daw siya kay Yana. Kasi nga, hindi niya alam yung issue. Nakita lang niya na gano'n, na feeling, akala mo na parang ang nasabotahe doon is si Yana. Pero nung umaandar na, na pag-aralan na ng mga tao, na si Yana pala yung may pagkakamali at pagkukulang. So ayan mga kaibigan, hindi talaga ngayon uubra sa mga mamayang Pilipino yung mga ganyang gawain ng mga
kung halimbawa magpo-post ka, ikaw yung naunang mag-post ng video, akala mo na ikaw na yung bida, ikaw na yung naagrabyado. So, hindi po ganon. Ako rin, nung nakita ko rin, kung titignan ko lang yung video at hindi ko iintindihin yung scenario, papanig talaga ako kay Yana. Ang pangit lang kay Yana talaga is mahilig siya magmura, mahilig siya magsalita ng mga pangit at hindi ka aya-aya at hindi akma sa itsura niya. Kung titignan mo lang kasi siya, ang ganda niya no? Attractive talaga, Pero pag nakita mo na kung yung paano yung ugali niya, yung pananalita niya, is hindi maano ka talaga, madidistract ka talaga, mata-turn off ka. So nawa, maging aral ito kay Yana. Kailangan na para sa mga viewers din, sa mga makikita natin na susunod na magpo-post na pwedeng mag-trending pa susunod, i-analyze muna natin. Tingnan muna natin yung sitwasyon. Katulad yung nangyari kay Yana, buti talaga ang tatalino na ng mga tao ngayon. Yung mga Pilipino, saludo po ako sa inyo dahil hindi po tayo naging one-sided. Na talagang na inanalyze natin yung kalagayan ng sitwasyon na yun, na mas naagrabyado pala doon is yung lalaki, which is si Kuya Jimmy. Pero kung titingnan natin, hindi natin i-analyze, mas lamang lang, parang titingnan natin na mas kawawa talaga siya kasi naka-motor lang siya. Tapos si Kuya Jimmy naka 4 wheels, mas kawawa nga naman talaga pag nasagasaan ka ng 4 wheels kasi motor ka lang. Pero yun, at least na-analyze natin at nawa maging aral ito para sa lahat na maging mahinahon po tayo sa pagmamaneho at wag pong magpapatrigger sa sitwasyon. Kailangan tayo po lagi ang titingin sa sitwasyon at hindi po tayo ang kokontrolin ng sitwasyon na kinasasangkutan po natin. So I think hanggang dito na itong vlog na to at nawa marami itong maitulong at ma-inspire pa sa mga ibang manonood at sa mga subscribers natin. So hanggang dito na lang po. Once again, this is Zoro the Chismoso. Ayan, don't forget to subscribe and click that notification bell para laging ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. So guys, hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Bye!